Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 6, Day 3 tayo. Layunin, nakakakita at nakababasa ng magazine at artikulo sa magazine para sa mga bata. Nakikilala ang mga katangian ng teksto sa mga nakalimbag na magazine at mga icon at simbolo na ginagamit sa mga digital na magazine at mga website na naglalaman ng mga digital na magazine. Nakapagpapahayag ng personal na kagustuhan at interes ng may kumpiyansa. So ngayon, anong klaseng babasahin ang binasa natin noong nakaraang aralin? So ito yung digital text at ang halimbawa nito ay e-book. Ano ang kagandahan ng mga e-books? So ang mga e-books kasi hindi mababasa, hindi mapipilas, o nandun lang siya, no? Tsaka nakakatipid tayo sa papel. Ano naman ang kahinaan ng e-book? Siyempre, screen time dun sa, may mga radiation kasi ang mga computer, laptop, and cellphone. So, hindi dapat tayo nagtatagal sa pagbabasa sa screen, no? Kasi masisira yung ating mata. So, nakakita na ba kayo ng magazine? Ayan, tingnan ang halimbawa ng magazine. Yan. So, ito yung halimbawa ng magazine. Nakakita na ba kayo ng mga ganyan? So, ang tawag dyan, magazine. Mas makulay ito kesa sa aklat. So, pamilyar ba kayo sa mga magazine? So, may iba't ibang klase ng magazine, no? Yan. So, ngayong araw, may iba naman tayong babasahin ang magazine. Alamin natin ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ng magazine sa isang aklat o libro. O, basahin natin ang sumusunod na salita. Article. Sabihin nyo nga, article. Advertisement. Advertisement. So, sa isang magazine, may mga article. Bawa, fini-feature yung, pag kasi sinabing feature writing, may sinusulat ka na something na nakaka-inspire. Bawa, fini-feature mo sa isang magazine yung isang magandang lugar. Yan, para mapuntahan ng iba. O kaya naman, sasabihin mo yung magandang kwento ng isang tao. I-feature mo siya para ma-inspire yung iba. Okay? O kaya, i-feature mo ang isang lutuin o bagong recipe. Yon. So, pwede ding advertisement. Yan, mga commercial. Kumbaga sa TV may commercial, sa magazine pwede ring mag-advertisement. So, ngayon, ipapakita ko ang halimbawa ng magazine. Okay? Yan. So, eto muna yung mga bahagi ng magazine. Meron tayong magazine cover, yung cover niya. Sa aklat, may ganun din. Article titles, yung mga pamagat ng mga article. Date of publication, table of contents, and advertisement. So, ito yung halimbawa ng magazine or magazine cover. Ito yung unahan, no? So, dito sa magazine, nagsasabi ko anong klaseng magazine yon. Kagaya nito, Kids Amazing Sea Turtles. Then, articles. Yan, ito yung mga nilalaman. How to remember everything. Yan, may mga payo-payo din, mga advices. Yun yung title, ito. So, iba-iba yan. Then, date of the publication. O, ito yung date. Kung kailan. O, tapos, meron mga nakapaloob dito ng mga title or mga title ng article sa loob. Para medyo may idea na kayo na, merong nakalagay na ganito pala sa loob nito. Kumbaga, lalo na kung maganda yung article. So, dito pa lang sa cover, ilalagay na nila. Yan, table of contents. Kasi maraming nilalaman ang isang magazine. So, may mga table of contents yon. Then, advertisement. Yan, baka yung mga product to. Advertisement para bumili kayo. So, ngayon, tingnan niyo ang halimbawa ng isang magazine. Yan. So, ito ay K-Zone Mighty Makeovers. Okay, so halimbawa ito ng isang magazine. Yan, tingnan nyo, nakikita nyo masyado makulay ang magazine, no? Yan. O, maganda. Magandang tingnan itong magazine na to kesa sa iba. Kesa sa aklat. So, yun yung kaibahan niya sa aklat. Makulay ang magazine. So, may mga topics dyan, iba-iba, tsaka mas maganda yung design niya, maaakit na kaagad ang mga kabataan dito sa magazine kesa sa e-book.
So, usually, mas mahal pati itong magazine, no? Tapos, sa isang, araw, or sa isang taon, rather, may ang isang magazine na producer or publisher, nakakailang labas sila ng magazine. No? Tingnan nyo, ang loob ng magazine, di ba? So, magandang tingnan siya kasi napaka-colorful ng magazine. So, yung malalaking font, yun yung mga title ng articles. Yan. So, that is an example of magazine. Yan, so sobrang dami ng nakalagay, 'di ba? Wala kang makikita na hindi colorful. Everything is colorful dito sa magazine. Kaya mahal din siya kasi colorful. Yan, maraming makikitang nakasulat. Kaya mahal. Dahil nga, syempre mas maraming ink. Tsaka glossy ito, makintab yung papel na ginamit. Okay? Yan. So may mga jokes pa sa huli. Mix and match. So, this is an example of magazine. It's different from ebook. Iba to sa ebook. Yan. O, ano ba ang pagkakaiba ng magazine at libro? Una, itsura. So, ang magazine ay madalas makulay at maraming larawan. Manipis lang ito at mas magaan kaysa sa libro kasi yung cover niya ay mas manipis din. Then laman, ang magazine may iba't ibang artikulo o articles o kwento na may madalas maikli lang. May mga laro, comics at mga pahina na may mga litrato ng mga tao, hayop at lugar. Yung petsa ng paglabas, ang magazine lumalabas kada linggo o kaya buwan o minsan kada 2 buwan. So, halimbawa, publisher ako o tagalabas ako ng isa kong kumpanya na naglalabas ng mga magazine. Sa loob ng isang taon, maraming beses akong naglalabas ng magazine. O yan. Ibig sabihin, laging may bagong magazine na pwede mong basahin. O, mayroon ding mga digital na magazine. Isang halimbawa ng digital magazine ay ang Time for Kids. Ito ay maaaring ma-access dito. So, pwede nyo i-check tong website na to para makita ninyo ang example ng magazine. So, eto din. Yan. Tingnan nyo to. Etong link na to para ma-access nyo yung magazine. Eto yung makikita doon sa link na yon. Yan yung mga articles. Summer safety, dog days, going for gold. So, muli, ano nga ang kaibahan ng magazine sa libro? So, mas makulay ang magazine. No? At saka mas magaan to. Mas maraming mababasang mga articles. Yan. So, sa mga magazine na ating sinuri ngayon, aling magazine ang pinaka nakakuha kayo ng interest? Kung na-browse nyo na yung ibang klase ng magazine, yan. So, alin kaya doon? So, pwede kayong mag-search sa Google, type nyo, digital magazine. May ilalabas doon na iba't ibang klase ng magazine. So, para mas makita nyo ano yung pagkakaiba ng e-book sa magazine. Ngayon, buuin natin ang pangungusap sa kasunod na slide batay sa inyong mga natutuhan. Ang natutuhan ko ngayong araw ay ang digital magazine. O yan, ito'y example din ng digital text. So, gusto kong magbasa ng magazine tungkol sa ano? Tungkol sa hayop ba? Sa lifestyle? Sa pagluluto? O yan, may mga entertainment kasi doon. May tungkol sa mga artista, mga lugar na pwedeng pasyalan, yung mga kakaibang lugar o kaya mga kakaibang nangyari. Yun, pwede yun sa magazine. Ngayon, pwede kayong pumunta sa silid aklatan ng paaralan. Kung meron mga magazine doon, pwede kayong humiram o iba pang material na mababasa na gusto ninyong basahin. Ibahagi ninyo ang natuklasan nyo sa inyong pamilya at sa inyong kaibigan. So, halimbawa, nagpunta kayo sa mga mall, may mga tindadong magazine. Okay, pag may nakita kayo, ayun, pwede nyo lang hawakan kahit hindi nyo bilhin kung wala kayong pera. At least, nakakita kayo ng magazine in real life. Ngayon, isulat ang tama o mali. Ang magazine ay madalas makulay at maraming larawan. O, tama o mali? So, yun ay tama. Ang magazine ay makapal kaysa libro. O, yun ay mali. Mas makapal ang libro kaysa magazine. Ang magazine ay naglalaman ng mahahabang artikulo o kwento. So, maiksi lang, no? Sa magazine, maiksi lang. Pero mas maraming colorful at mga nakasulat. Yun, for entertainment, yung maiengganyo ka talagang buksan yung magazine dahil sobrang colorful niya. Pero yung mga articles, maiksi lang. Bawa sa isang page, isang topic lang yun. Hindi katulad sa libro,
Bawa, nagbasa tayo ng isang kwento na ebook. Isang buong libro, isang kwento lang yun. So, mas mahaba yun. Yung naglalaman ng kwentong yun kesa doon sa isang article. Laging may bagong magazine na pwede mong basahin. Tama o mali? So, tama. Lagi meron, no? Ang magazine ay may mga laro, comics at mga pahina na may mga litrato ng mga tao, hayop at lugar. O, yun ay tama. Okay? Yan, base din sa nakita nyo. Tama yun. So, nawa naintindihan nyo ang tungkol sa ating magazine, no? Na makikita natin sa mga website. So, digital din yun. Digital text. Pag nakita natin sa screen ng computer, laptop, or cellphone. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Paalam!